Uy, birthday ng Boss Josel mo pala. Ay, Boss Josel, maligayang karawan sa'yo. And happy birthday, Josel. Happy. Happy. Anong regalo mo sa amin sa birthday mo? Siya may birthday, siya magre-regalo. Talaga, ngayong araw mismo. As in, Parang, syempre, bukas siguro August 12. August 12. 12 August na ba? 11. Oh, 12. Okay. Ang bilis, matatapos na ang bare months na naman pala, Bare months na. Dudungaw na si Jose Marichan. Gusto ko. Saan na to, no? Sa puno na mga may tubig. Sinong may live? Wala. Anchor Away. Hello. Uy, Siman to si Anchor Away. I love you. Feli Silvestre, RAM. Ako si Sara, taga-balat ng patatas. Anchor Away, loud and clear. Taminas World. Sumasagot agad ng nagsa-sound check agad sa atin, audio check. Feli Silvestre, Maha Codilla. Jinjay, Taminas World, Benji, Luay, Manudsod, Feli Silvestre, Maya Habak, Fade to Black. Archangel, good morning ka Ebon at Katete. Anchor Away, Orange M. Yun, 5W Hero. Yun, no? Bumabawi, oh. Si OFW Hero. Fade to Black, BNNB, Balitang News, Balita. Senior na pala si Miss Maha Codilla. Senior here. Hello po sa mga senior. Sumba. Malapit na rin ang Sumbang Gabi. Hoy, Miss PDP, ba't ka naka-white shirt? You want? You want? Maribik Trinidad, Marlene Paulino, Nathaniel Tesaluna, Jin J. 1220. Subuan Boy, ako si Tara, Sydney, Taminas World, Maha Codilla, yes, PMU Pam. Piniem ka raw ni Maha Codilla. Ay, i-check po natin. Rochelle. Ang daming message, hindi Si ko maano. Rochelle, kaano-ano mo si Romel. Sumbang Gabi. Si Jonel. Sumbang Gabi, malapit na yan sa December. Mga Sumbang Gabi. Arlene Perez. Oh, thank you raw sa white shirt. Tsaka white fan, do you want? And white substance. Precious Gonzales. Yeah. Sino uy, shout out muna. Saan? Sino isi-shout out mo? Yung basta Dabawenyo staff, mga Yun. anchors nila. Kailan kaya kami yung sa makakaupo, production boss? nila, Baka pwede naming ma-interview din si Mayor Baste. Baka naman. Basta Dabawenyo, guwapo. Tama, totoo naman. Oo, basta Dabawenyo, maka-Pilipino. Pambansang dalaga ng Pilipinas party list. Baka Pwede, magsabunutan no? lang yung mga Pwede, membro no? doon. Si Bay Galik Mini TV. Pa-shoutout daw from Malibeles, Bataan. Uy. Bay Galik Mini TV, shoutout sa'yo. Alam mo, ano ang masarap sa Bataan, Marlon? Ano? Yung bagoong nila at tinapa. Di ba yung Bataan matamis? Inabot mo yun? Bataan matamis? Oo, sigarilyo yun eh. May makaka-relate dito kay Ebon Katete natin. Commercial yun, Bataan matamis. Asawa ko FBI pero Duterte kami. Wow, talaga? Paano maging FBI? Best friend pala dapat natin ito sa OFW Oo, Hero. Maming ka na, nakawig ka. Tropa pala tayo, OFW Hero. Talagang nakawig ako eh. Binenta yung sarili. Taga FBI, no? Talaga. Bago ka matanggap doon. Napakabait siguro asawa ni OFW Hero. Kailangan niya magpakabait. Hindi, dali siya, bago gurgur siya na wala sa oras. Para isang tingin lang siya, no? Maayos na siya. Ito si Eladio Junior Socorro. Ayan, Kailan no, daw mukhang alam dancing ni at singing Alma number? Lanuza, yung Bataan Matamis. Oo, di ba? Alma Lanuza, no? Bataan Matamis. Di ba commercial yun? Na may mga smiley emoji siya. Yung isa daw, FBI, Commercial female yun. body inspector. Ah. Hoy, ikaw Ang daming kalokohan ng mga ito. Bakit mo nabanggit naman na basta Dabawenyo, gwapo? O syempre, tingnan mo naman si Mayor Baste. Basta Dabawenyo, matipuno. Basta Dabawenyo, Maisog. maisog. And
marami siyang mga bagay. Lagi naman pag si Mayor Baste ang nagsasalita, ang daming mga quotable quotes no? Oo. Ang daming mga laging pasabog at saka talagang matapang. Kaya lang, syempre, yung mga taga Luzon, ang late reaction yan, the following day magre-react. Kasi ang hinihintay pa natin, yung subtitle. Yung subtitle. Kaya nga congratulations sa staff ng Basta Dabawenyo. Kasi ngayon, yung pinaka-latest nila, kung tama, alam ko ngayon ko lang sila nakitang may caption na, sabay na. Naka-subtitle. Nasa subtitle na. So, Pero, natatranslate yung pagbibinisaya ni Mayor Baste sa subtitle, nando na ang Tagalog translation. pero ang alam ko, hindi siya real time. Hindi real The following time. day na naka-upload na, dun Sa bagay, hirap nun, no? naka-subtitle. Okay. Anyway, I at least think ginagawa ng mga kaibigan natin sa Basta Dabawenyo program, yung lahat ng Kasi lahat ng hindi lang mga Bisaya ang gustong makinig totoo. kay Mayor Baste. So Totoo. tayong mga nandito sa Luzon, syempre gustong-gusto rin nating marinig kung ano yung gusto nilang ipahayag. Totoo, Pam. Kahit kahit minsan nasa live tayo, pag nagla-live tayo ng may sub, minsan nakakachamba tayo. Mm-mm. Talagang may nagko-comment doon, Tagalog translation, Tagalog, please. Tagalog translation. Ganyan. So, kasi ako, nakakaintindi ng Bisaya. Konting-konti. Ginamay, Gagamay lang. Gamay kaayo, gamay. yung Ibig sabihin pag gamay, hindi dako, dili dako. yung ginamos. Hindi ko alam ginamos. Di ba ginamos is Bagoong? bagoong yun? And ano ba to? Dapat mag-practice na magtagalog si Mayor Baste. Oo, para naman Kaya naman niya, pero alam mo yun, mas komportable at mas na-express niya kasi yung... Pero mukhang fluent din naman. Fluent mag-English, pero alam mo yun, multilingual ang... Second language, ang second heartthrob naman ng nilang ginagamit English. ang bagong heartthrob ng Pilipinas. Parang ang kintab ng pesto, di ba? Ako lagi. Sorry. Ako lagi. Ginamos is salted fish. Salted fish, di ba ginamos is bagoong isda? Bagoong nga. Kaya salted fish is bagoong. Hindi. At salted fish, di ba yung patis? Ano ba yung patis? ano yung English yung patis? Fish sauce. Fish sauce. Okay. Salted. Hindi, kasi ang Ang bagoong... salted fish is daing. Pwede, no? Dinaing. Sali lang, Ginamos may bagoong, email sabi ni tayo. Jane Rama. Ginamos bagoong. Yan ang ginamit ni VP basta Sara nung Dabawenyo, sinawsawan niya nung mangga. Yung mangga, no? Oo. So bakit ba natin pinag-iusapan ang isang Mayor Baste, Marlon? Dahil Ang ang lolo mo. pinaka-latest na interview sa kanya sa Basta Dabawenyo ay tahasan niyang hinamon si PBBM at mga anak nito na sabay-sabay silang magpasailalim sa air follicle durog test. Oo. Kasi Marlon, matatanda mo, tinakal din niya dun sa interview niya na yon na yung AI, yung video ng isang mama na pawang ang kasalukuyang presidente natin na may sinisinghot na white powdery substance. Yes. At nung lumabas yon, syempre tahasan din namang idininay ng mga supporters ng Pangulo na ito ay AI. So also a matter of hours, nakapag-produce nga ang mga ito ng iba't iba pang version nun na ang mukha naman ay either si VP Sara, Mayor Baste, at si FPRRD. FPRRD, di ba? So, Ganon karumi maglaro yung kampon ng Satanas. kadurugan. Kaya doon siya kumuha ng premise niya when he challenged the president na magpa-follicle test tayo, isama mo ang mga anak mo, sabay-sabay tayo. Sabi niya, Marlon, kapag ang isang tao ay naghamon ng ganun katapang, siyang naghamon, alam niya na ang resulta niya, magiging negative siya. Kasi ang tapang mo eh. At ang catch dito, ang lagi rin, nung mga nakaraan ang lagi nilang nilalabas na maling istorya ay di umano si Mayor Baste dati na ring sangkot o dati nang gumagamit ng ipinagbabawal na durog. So ngayon, coming from Mayor Baste mismo, tingnan natin ngayon, sino talaga ang nagdudurog at sino ang hindi.
May ano yan, Marlon eh. Yang balitang yan, may news blackout yan sa mainstream media. Totoo. Allegedly, the mainstream media were instructed by the Disneyland, the White Castle Whiskey, dyan sa Castillo, na nandyan sa Grabe, Maynila, Oo. na they cannot talk about that issue. They should not talk about that issue. And to keep their supposedly neutrality, they are not to take sides also. Grabe, Yun no? di umano ang instruction ng kataas-taasan sa lahat ng mainstream media na alam mo namang sinusunod nila dahil ni isa wala kang marinig ngayon sa paglabas ng isang katibinag na very explosives ang mga ang mga sinabi, ang mga pahayag, ang mga testimonyang ginawa na inignore ng mainstream media. Grabe yung ginagawa nilang news blackout. Kasi Pam, pwede naman yun ng O sige, para hindi bias yung gagawin nilang reporting. Ay, si gamitin Sir Rico nilang- Gutso. Ay, Sir Rico Goods, kamusta po sa Kamusta po sa Baguio. Ito. Anyway, balik ako ron Sorry, sa na-distract. para mawala yung pagiging bias nila. Sige, gamitin nilang batayan at i-quote nila yung mga pinagsasabi ni Miss Cathy Binag. Sana kunin nila yung site ni PBBM kung gaano katotoo ito at hindi. Sa mga editors naman, Pam, alam mo yun, kasi minsan naging editor din naman tayo. Ang sarap gawan ng editorial, no? Yung editorial mo, ang pinaka-conclusion mo ay para hindi mo masabing may kinikilingan ka. Manawagan lang ang bawat media na magpasailalim sa hair follicle drug test si PBBM. Ganun lang So, kasimple. hindi naman masama. Hindi masama. Kung gawin nila, Hindi di ba? masama. So, ito total blackout. Ito talagang walang banggitan. Kumbaga sa amin sa Senate media ng biro o walang banggitan Yun yung ito talagang total nilang inuupuan yung istorya, no? Inuupuan para hindi gamitin at hindi ipaalam sa publiko na may ganito kabigat na akusasyon laban sa presidente ng Pilipinas. Tapos, nasasaktan sila kapag sinasabing nasa martial law era na naman tayo, ang bansa, under another Marcos name, Marlon. So, kung ginagawa ninyo at naikukumpara kung ano yung ginawa naman ng tatay mo noon, so masasabi natin talagang ikaw ay anak ng diktador nung nakaraang, di ba? You are the son of a dictator. Na nawala na ngayon sa description mo, sa adjective mo, dahil din naman sa tulong naman ng natin nung mga panahon na yon, Totoo. pagdating sa mga press release at pagdating din sa pagpapatunay na nila Attorney Vic Rodriguez na former spokesperson mo, dahil sa galing nila na ibaling ng tao na tignan ka for who you are and for not who you are as the son of then dictator Marcos Sr., di ba? Tama. Sabi ni BNNB, undeclared martial law. Yeah, it is obvious but it's not Ito yung declared. kakaibang approach ng batas militar. No? Oo. Kakaibang approach na ang malaking pinagkaiba lang, Pam, noong panahon ng martial law, maraming mga media, maraming mamamahayag ang hindi nagpaawat at talagang ipinaglalaban nila yung karapatan nila sa pamahayag, karapatan nila sa pagsasalita, at karapatan nila sa pagbabalita. Samantalang ngayon, nagpapagamit na rin sila sa mga may kapangyarihan at binabaliwala na nila yung kanilang fundamental rights na siyang nakasaad sa ating konstitusyon, partikular sa Article 3, yung Bill of Rights, na binabaliwala na nila ito dahil meron na ring pumapasok o nagpapagamit na rin sila kapalit ng pera. Salapi.
Oh. Palit ng pera. Pero Marlon, yung mga panahon noon na may mga lumaban na media at nanindigan sa kanilang karapatan sa malayang pamamahayag ay nasa katauhan naman ngayon ng mga political vloggers Yes. na somehow Yes. kagaya natin Yes. na nagsisimula at yung iba pa dyan na nandyan na taon-taon na. So, Yes. kung yung panahon noong martial law ay may tinatawag na mga mosquito, press na kahit Tama. papano kumakagat, kumupurot sa mga issues na bawal pag-usapan, hindi mo nga masabing mosquito press ang vloggers ngayon, Marlon. Hindi. Dahil sila yung mas matapang pa ngayon sa mainstream media at mas naninindigan sa mainstream media at mas may prinsipyo pa sa mainstream media na ang mga pakiwari sa sarili ay edukado sila as journalists. Yung dating mosquito press nung dekada 60 ay napalitan na ngayon ng mga dragon vloggers. Yun, di ba? Yun yung malupit doon. Sino ang pinakamatapang noon na press, Marlon, na lumalaban talaga sa mga Marcos? Sa isang diktador ikaw na dapat Marcos. sumagot niyan. Panahon mo yan, Pam. Hindi ko inaabot yan. Seryoso ako nagtatanong dito. Nakakabisit ko. Hindi, Naibaling mo ba marami sa sila akin eh. yun? Ang natatandaan ko mga mosquito press na inabot ko Yung hanggang ngayon. hindi mayabang matapang na Ang kagaya ng matapang, SMNI. hindi. Kasi gusto kong i-relate na kung sino man sila noon, siya ang SMNI ngayon. Kasi Pam, elementary ako, grade 1 ako, nung nung pre-EDSA na, nung EDSA People Power na, or nung pagkamatay ni Ninoy Aquino, na tatay ni Noynoy Aquino at asawa ni Cory Aquino, na August 21, 1983. Diba? Veritas. Radyo Veritas. Radyo Veritas eh. Hindi, bukod doon, meron na lumabas noon yung Mr. and Miss na tall boy size siya, alanganing broadsheet, alanganing tabloid. Tapos yung Mr. and Miss hanggang naging Malaya. Yung newspaper na Malaya. Na pinamumunuan noon ni Joe Burgos. Di ba ang Mr. and Miss dyan galing ang ating author ng Kingmaker na si Jerry Lirio? Ang alam ko kung alam inabot ko rin, ni oo. Jerry Lirio, no? Inabot Boss mo Jerry, yan. good Hello. morning. Paki-correct po kami. Paki-correct po kami nung Hindi, tama. Mr. Sa pagkakalam ko. Ang alam ko, oo. And Mr. and Miss ang binutang na. Pero marami sila. Is it a magazine? Tallboy size siya eh. Tallboy, ito. Ay, ano pa po available pa po pa. sa Hong Kong, Japan. sa Japan, Australia, at sa Canada po. At syempre, sa Amerika po. Yeah. At sa mga fully bookstores nationwide. Ayan, Jerry Lirio. May article kaya siya, yung naka-byline siya, Mr. and Miss. Mr. and Miss, Malaya. Tapos, doon pa lang sinilang yung Philippine Daily Inquirer. After na baka mali ako, after na ng EDSA People Power 1. Pero kasi nung panahon ng martial law, sinara lahat ng publications, sinara lahat ng mga media company. Ang buhay lang noon, ang alam ko ay journal group. And kaya nung after EDSA 1, considered as sequester ang journal group of publication kasi di umano crony ito ng pamilya Romualdez. Na siya ngayong ina-apply naman ng anak ng diktador na Marcos Sr. na si Marcos Jr. Marlon kung ano ang nakita niyang pamamalakad ng kanyang ama na siyang ina-apply ngayon sa pananakot sa supposedly malayang pagpapahayag o pamamahayag ng mga journalists or ng mga media outlet sa panahon ngayon, di ba? Yep, and tingin ko ang isang napag-aralan ng gusto ng pamilya Marcos, kung paano ma-handle ngayon yung mga kritikong media o paano maiwasan. And tingin ko, Pam, naging isang factor na rin dito yung ginawa naman ng Tatay Digong ng ipahiya at ipasara ang ABS-CBN, ipahiya ang Philippine Daily Inquirer, ipahiya yung mga oligarchs. Naku Marlon, Yung mga oligarchs na to, sila ang nagpopondo sa ilang mga dambuhalang media company. So mas gusto nila, Pam, mas gusto nila na dito na lang tayo sa anak ng isang diktador kaysa sa isang
dating Pangulo na may magandang legasiya, ngunit handang banggain ang mga olarkiya. Yun yung ano. Ang hindi nagbago dito, Marlon, ang pananaw ng mga media personnel or media men ngayon. Kasi nanatili sila dun sa takot nung nakaraan na hindi nila nalalaman na supposedly kung gagamitin nila ng tama ay mas makapangyarihan sila sa Pangulo at sa nakaupo dahil sila ay dapat may laya talaga na gamitin ng kanilang mga boses sa pagpapahayag ng katotohanan. Tama ka, Pam. Ang masaklap dito, nawawala na yung tunay na objective ng isang tunay na mamahayag. At ang masaklap pa, nilulunok na lamang nila ito dahil mayroon ng involved na pera. Dahil sila nga ay bayaran. Sila, ang mga prinsipyo nila ay sadya na nilang ipinagbili sa demonyo dahil ayaw na nilang, di ba? Sila nga yung tinatawag na fourth state na dapat sila ang tumutulong Tama. mag-neutralize at Fiscalizer, bantay, di ba? Sa isang mademokratikong bansa Oh. na hindi nila ginagawa. Sabi ni Bastaki, two words, money matters. Oo. Yeah. Sila rin yung sila rin yung biggest contributor ng pagkakaroon ng injustice ng mga Pilipino ngayon, Marlon. Mismo. Dahil hindi nila ipinapahayag kung ano ang mga katotohanan. Mismo. Ganito Diba? lang kasimple yun, Pam. Maghahalimbawa na lang tayo. Nung nahuli ang anak ni Boying Justice Remulla. Secretary dahil doon sa high grade na marijuana, kahit pa paano pinagtestahan ng media. Although, eventually, mabilis din nilang napahupa yung istorya niya. Pero pinagtestahan. Ibig sabihin, kulang na lang i-sensationalize yung istorya niya. Pero ngayon, meron ng lumabas na video at napatunayan na rin mismo ng deepfake software na authenticate ito at meron na ring isang katibinag na nagpapatotoo at An nagpapatunay. eyewitness, A living witness, di ba? And bago pa yan, merong isang PIDEA agent, Jonathan Morales, na nagpapatunay din at nagpapatotoo. Ang ginagawa ngayon ng media ay walay, tigil tahimik, as in nakasip ang mga bibig at tali ang mga kamay, nakagapos. na sila mismo ang nagtatali ng kanilang mga kamay para kalabitin nila ang kanilang makinilya, wala nang typewriter, para ang keyboard ng kanilang computer. Bakit, Marlon? Nakinabang naman sila ha. Di ba't na-restore or how do you call it? Naibalik na-renew yung ang lisensya. SEC registration ng isang katulad ng Rappler. Na diba? nagpapakilalang God's gift to journalism. Yan ang tunay na journalism, di ba? Kaya nakakalungkot to eh. Kaya remember nung nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapagsalita sa isang seminar, workshop Yes. sa Maysug leaders, no? Ang sinabi ko, dapat dito ang inaano rin natin yung CEGP. Yung dati napaka-aktibo ng College Editors Guild of the Philippines. Sila mismo ang nag-i-immerse sa baba sa mga community para ipaalam at doktrinahan yung mga kababayan nating may hirap, yung mga nasa laylayan, na ito yung kaganapan sa lipunan. Pero ngayon, ultimo ang mga estudyante po ay tahimik. At sana, naniniwala ako at darating ang panahon, at dapat ngayon to, na bumalik yung alab, init ng mainstream media, gayon din ang CEGP. At iba pang mga media organizations na please, nagiging social organization na lang sa ngayon. Hindi na ako magtataka, Marlon, kapag ang ABS-CBN ay makuha nila ulit ang franchise nila. Oh well, nakuha na naman ng nabili na naman ng yung sa radio station, nabili na naman ng ni Speaker Martin. But the whole umbrella of ABS-CBN, Marlon, dahil ngayon magdi-midterm, kailangan na ang mga balita at ang mga press releases nila or ang tawag dyan sa mga ganyan, yung mga propaganda nila ay makababa sa pinakalaylayan na naaabot lamang ng radyo, ng TV dahil walang internet. At hindi lahat, may social media, hindi lahat nakakapanood ng YouTube. Kaya, unang-una, pakiusap namin ngayong araw, ngayong umaga,
Paki-like po muna. Oo, Tapos, para po sumayo na si opo. Marlon, ipantay po natin yung like sa live views. Wala kinalaman yun dahil baka lalong ibagsa, ibaba ang ideklara ang martial law. Pero- Paki-like po. Oh. And napaka-importante talaga po ng pag-share. Paulit-ulit po namin sasabihin ito at hindi ho kami mananawat mapapagod na hikayatin kayo na please, yung mga ganitong klaseng talakayan o yung iba pang talakayan sa iba't ibang mga kasama namin vloggers, sa community ng mga vloggers, at alam nyo naman na may mga saysay yung sinasabi. Please po, paki-share nyo lang po at yung mga share na yan makakatulong po ng malaki. Kaya tumigil ka, Lynn, sayo ka muna ha. Eh di mag-isa ka. 1,200 watching now. Please po, paki-ano. Ayun. Pero alam niyo po, 1,200, pero whenever we end live, mas mataas yung yung live views na nakikita namin. Pero Marlon, in fairness, habang sumisinga po si Marlon sa gilid, hindi ho ba naririnig sa mic niya? Sorry. Hindi. Tinanggal. Sorry. In fairness, Marlon, marami na rin talaga ang nagsasabi na hindi na sila nanonood ng mainstream media. Pero meron pa rin. Yun, sad Meron to pa say, marami pa rin po ang naniniwala at namamanipula ng mainstream media. Marlon, kagabi, may sinend ka na lumabas ang SWS survey Kakainis. na mataas naman ang resulta ng isang Vice President GMA to, Sara GMA. Duterte. Oo. Paano inispin ng isang GMA? Bumaba raw yung ratings niya. Oh, 'Di ba? And ang mabigat doon, wala ron yung pangalan ng presidente. yun nga, para maikumpara talaga, di ba? maikumpara mo, 'di ba? And talagang nakatutok lang sila doon sa pagbaba na hindi naman nila alam na mataas pa rin yun. Relatively high Yeah. na Oo. yung ratings, net satisfaction ratings ng ating vice presidente. So lahat talaga ginagawa ng administrasyon ito na nagpapagamit pa ang dapat mga prestiyosong media company, no? Nagpapagamit pa sa kabulukan ng kanilang propaganda para lamang siraan si VP Sara, 10 ng kanilang pamilya. At ang nakakahiya dito, Marlon, yung mga sikat-sikatan, galing-galingan at mga veteranong journalist noon hanggang ngayon na nandyan at namamayagpag ang mga pangalan are the same people na nagpapagamit sa pera na meron ang gobyerno ngayon, na itataya nila ang kanilang mga prinsipyo at ang kanilang mga kredibilidad para lang i-twist ang balita at gawin o magtunog itong mali or yung mas makakasama sa isang tao. Merong ongoing demolition job sa pamilyang Duterte sa ngayon Yes, po. para patahimikin ang lahat ng mga issue ang nakasurround ngayon sa isang Marcos family. Well, again, this is not about Marcos versus Duterte, but these are the issues surrounding apparently the names of this political family, Marlon. Ang Marcos ngayon, Marlon, hindi na lang si BBM ang sinasabing gumagamit ng white powdery substance. Dahil sa isang katibinag ang lumutang, sinabi nito at pinahayag nito na buong pamilya niya kasama ang mga anak ay gumagamit. Patunay yung asawa, inalok siya, at Yes, yung mga anak, ay ininganyo kasesyon. pa yung anak niyang dalaga, Oo. di ba? Bago tayo pumunta lang muna ron sa title natin. Meron kasing nagtanong sa atin, ano raw ang comment natin hinggil sa mga pagtalakay na ginagawa ng nagpapakilalang political analyst na si Ronald Llamas, na kung bakit panay-panay pa rin ang atake nito sa pamilya Duterte. Ulan na. Una, pansinin po natin yung mga vlog na pinupuntahan niya. Sorry personal ko tong opinion. Bakit kahit kailan hindi nila naging topic yung Ulan. akusasyon? Hindi, may maraming ulap eh. Ayun, Yung oh. akusasyon ni yung akusasyon sa aircon yata yung akusasyon ni Katibinan. At kapansin-pansin kung sinabi ni VP Sara na si Senator Sunny Trillanes ay female version ni Senator Risa Hontiveros. Itong mga to, particular si Ronald Llamas, wala nang ginawa ito kundi hanapan ng mali ang pamilya Duterte. Kung tunay kayong makabayan at tunay kayong makatao at tunay kayong makapilipino, please naman po, pakihimay nyo naman po
yung sinasabi ni Miss Cathy Binag, yung mga akusasyon niya laban sa ating Pangulo. At kung ayaw nyo himayin, and please, ano ba ang masama talaga sa hair follicle durog test? Di ba? Yun lang naman yun eh. Itong mga to, lahat ng spin ginagawa para lamang siraan ang pamilya ni BP Sara, ni Tatay Digong. Pero kung para kay sa bayan, lahat tayo manawagan ng televised and credible hair follicle drug test. Ayun. Sorry, Pam. Nagtanong kasi nung ano, kaya sabi ko, oo nga, no, kapansin-pansin, hindi nila tinapik yung tungkol kay Cathy Binag, yung tungkol dun sa, ano ba to? Yung tungkol dun sa video, pulburod video, and hindi rin nila tinapik para himayin yung kung saan na napunta yung flood control project. Tapos mga nagpapakilala itong mga dilawan na ito na sila ang oposisyon, samantalang namimili kayo ng issue at ang issue lamang na pinupuntirian ninyo ay patungkol sa kasiraan sa pamilya Duterte. Again, it all boils down again to these people supposedly known as credible journalists, as those with names already, with the experience na Dati siyang presidential advisor on political affairs. But again, if let's not just single him out. Hindi, gusto ko nga, yun na yung premise ko eh. Kasi dati kang presidential advisor on political affairs, kung si Noynoy Aquino ba ang pinagbibintangan o inaakusahan na gumagamit ng coke, ano may papayo mo? Hindi ba parehong-pareho lang ito ngayon sa panawagan ng mamayang Pilipino na para matapos ito at mabigyan tuldok ang akusasyon sa iyo na isa kang bangag na leader ng bansa ay magpa-sa ilalim ka sa isang drug test? But iniiwasan nilang pag-usapan ito sa kanilang social media platform. Madali kasing madali kasing i-deny na kung ikaw ay ganito nung panahon ni ganyan. Madaling i-deny because they're no longer dun sa position na yon. Madaling, bakit ako? Ba't hindi yan yung ganito? Pero kung ako, hanggang sabihin ko kay BBM, yung mga madaling i-deny. But then again, if we have to like generalize everything, we have now those supposedly credible journalists and those journalists na yung sila mismo ang gumawa sa mga pangalan nila na sinuportahan din naman ng mga tao, nakikinabang ngayon sa kaban ng bayan na siyang ginagamit din para ipambusal sa kanilang mga bunganga. At ang masaklap pa, Pam, tama ka dyan, no? Ang masaklap pa, itong mga dilawan na to, itong mga pinklawan na to, silang nag-aakusahan na protector di umano ng sindikato, ng durog, si Tatay Digong sa kabila ng napakagandang legacy nito na ginawa sa nakalipas na 6 na taong panunungkulan. At itong mga ito rin ang nag-aakusa kay Mayor Baste noong mga nakaraang araw na di umano si Mayor Baste ang gumagamit ng ipinagbabawal na substance. Pero, kaya nga, at ngayon para patunayan na mali kayo, kayong mga kinamote kayo, mismong si Mayor Bastina ang naghahamon, hindi lamang kay PBBM, kundi sa pati mga anak, na sabay-sabay silang sa ilalim sa hair follicle durog test na nauna nang ginawa ng kuya niya, ni Congressman Manong Pulong Duterte. At ngayon, susunod ang bunsong kapatid na lalaki sa katauhan ni Mayor Baste Duterte. Bago pa naghamon si Mayor Baste, Marlon, naghamon na rin ng isang Digong, ha? Oo, PRRD. tama. Sa Luneta, sabay-sabay. Mag-holding hands muna daw sila. Ito magandang optics, Pam. Pamilya Duterte at Pamilya Marcos, sabay-sabay magpa-hair follicle drug test sa Luneta. Tingnan natin. Bakit ba iniiwasan? Bakit ba kahit isa sa Pamilya Marcos ang nagsasalita na hindi adik ang tatay ko, hindi adik ang tatay ko, ang nanay ko, diba? Hindi adik ang mga anak ko.
bakit ang isang Senator Amy Marcos wala rin sinasabing hindi adik ang kapatid ko? Mahirap ba sabihin yun? O mahirap lang talagang magsinungaling direkta sa taong bayan? Nasa Davao ang isang Amy Marcos na nakikipagpulong kay VP Sara Marlon. At malaman yung post sinabi ni Direk Daryl Yap, no? Na naging content naging topic kahapon ng vlog kagabi ni Madam Maharlika. And we'll see. Tingnan natin. I don't know, but people are asking that she speaks up, Marlon. Saka bakit pinapatagal-tagal po? At Ano, bakit, mahanap ka rin ng timing para video? Hindi, bakit kay Sara ka nag-i-explain? Correct. Ba't hindi sa mas marami, sa mas makikinabang na tao, ng mga tao? Bakit kay Sara ka nag-i-explain? Correct. Okay, sige. Kaya ka nag-i-explain dahil pinatutunayan mong mangga ka pa rin? Plano mo pa rin maging mangga sa iyong tinuturing na kaibigan na si VP Sara? Alam mo, Marlon, feeling ko si VP Sara. Actually, it's not a feeling. It's what she already said, no? Oh. Mas magiging mapili siya ngayon sa susuportahan niya mag-senator sa midterm election. Kasi doon sa picture na una nang nag-dinner sila ng isang Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, di umano ang sabi niya sa interview niya nung sinabi niya yung should not be driven by cocaine, by cash money and champagne. Kasama dun sa interview na yon yung tanong na ano yung pinag-usapan nila ni Senator Bato at Senator Bongo. Ang sabi niya is nilapitan siya nung dalawa at humihingi ng kanyang suporta para sa re-election nila for midterm. At ang sinabi ng isang VP Sara is, I want to see the numbers first. Yep. Na, di ba, kasi ang interpretation ko doon, Marlon, if she should be presented the right numbers, that means to say, sa mga taong to, halimbawa, ikaw at sayo at saka sa akin, merong enough data na nagsasabing may clamor ang tao sa kalidad ng serbisyo na ginawa ninyo in the past. So, deserving ka na i-promote kita or tulungan kita sa kampanya mo ngayon. Sa madaling sabi pa, maliban sa numero, kung mataas ka sa mga darating pang survey, ay gusto rin malaman at inaalam ngayon pa lang ni VP Sara kung ano naman ang pulso ng mamayang Pilipino. Kung karapat dapat pa ba silang ibalik sa Senado. Maganda yung sinabi niya kasi kung may basihan, ibig sabihin, ang clamor kasi ng tao sa'yo, kung ano yung basihan ng performance mo in the past. Kung maganda, ibig sabihin, ang tao will have that desire na gusto ko ulit itong kagaya nito. Tama, Pam. And speaking sa lumalapit they are seeking support from VP Sara para sa pagiging re-electionist nila Senator Bato and Senator Bongo. Huwag nating kalimutan na diniklara na ng administrasyong ito na bahagi ng kanilang senatorial lineup ang isang Senator Amy Marcos na mula naman sa Nationalista Party. Diniklara na siya, Pam. Diniklara na siya. Kapatid kaya normal yun. Kapatid Normal yun. Ayun ang sinasabi ko. Kapatid ka, nandyan ka, mag-focus ka dyan. Hindi yung kina-cloud mo pa yung isipan ng isang VP Sara trying to explain things to her. At yan din ang sinasabi ko, Pam. Ate ka, magpaka-ate ka. Kung totoong mahal mo ang kapatid mo, ikaw mismo ang magpayo at ikaw mismo ang magbitbit sa kanya sa isang laboratorio para magpasailalim sa durug test. And kapag napatunayang positive sa paggamit ng ipinagbabawal na substance, ikaw mismo ang magbitbit din sa kanya sa rehabilitation center at ikaw rin mismo ang magsasama sa kanya para magpatawag ng isang press conference upang aminin sa taong bayan na gumagamit siya ng illegal substance at tuloy humingi ng paumanhin dahil sa pambubudol at panloloko nito sa taong bayan. And finally, we hear a Marcos apologizing for all the reasons that they need to apologize for. And yan yung apology na never nakuha ng maraming tao sa pamilya nila. Mulat mula may issue na sila
ng... Yung mga human rights violations Oo. na kailangan pinagpatawad ni hiningan ninyo ng tawad, maraming taon na. Na kahit Ang dalawang nakakaraan. salita lang ng I am sorry, ayaw na ayaw nilang bitawan. Na nagawa naman ng isang GMA na naging presidente din Mismo, naman. nagawa. No, ang issue lang nun, pagtawag lang Hello, sa Garci. isang COMELEC official noong presidential election. Samantalang ito, ang issue ay kitang-kita na sa video, merong substance sa taas ng labi mo, sa mismong pintuan ng ilong mo, at matagal na wala yun. Ang mabigat pa, may nakunan ka ng video, sumasaludo ka, at nakasaludo ka saan? Nakasaludo siya sa kawalan. Ang pagkakaalam ko, maaaring tama ako, mali ako. Pagkakaalam ko, yung saludong yun, dahil Pam, tinutugtog ang national anthem ng Pilipinas, yung lupang hinirang. Pero saan nakatingin ang ating Pangulo? Hindi ba sa kawalan? Hindi ba dapat ang isang tunay na pagsaludo, lalo isa kang commander-in-chief, ay nakasaludo ka at nakaharap ka sa bandera mismo ng Pilipinas? Nakatingin ka, wala, ang layo ng ano mo, ang layo ng tingin mo, na ang ibig sabihin, absent-minded ka dahil baka di umano ay high ka sa illegal substance. At yan ang klase ng presidente na hinihimod at pinagsisilbihan ng mainstream media ngayon, Marlon. Totoo. Tapos, alam mo, ang mga ginagamit niya yung istorya ng mainstream media, yung nakaumang na investigasyon ng Quad Committee sa mababang kapulungan ng Kongreso, patungkol naman sa di umano'y extrajudicial killings, pati sa Pogo, di ba? Pati sa ano ba to? Kung ano-ano pa, di ba? And nakatuon din sila sa impeachment kay VP Sara. Na mano ba naman, okay yan, sige, pagtuunan nyo ng pansin bilang media. Sige, i-cover nyo. Pero pagtuunan nyo rin ng pansin yung mga sinasabi ni Miss Cathy Binag. Si Damocles Hurls, may sinasabi na si Mayor Baste ay ganito, it takes one to know one, if ever. Ay nako, dapat may pang-almusal ka na ha, nasagot May kita. pambili ka na ng kape. Pag kulang ka rito, bigyan kitang 20 pesos. Pambili mo ng bigas na ipinangako nyo ng nakaraang kampanya. Oy, may kilala tayo, ang love story nila nagsimula sa $20. Ay, Sir Emil. Paalis na sila bukas. Ingat po kayo bukas. Ingat, Bukas ba? ingat. O ngayon? Alam ko, Kasbo. Ganon. Until now, ginagamit pa rin ni si Sara. I already have that feeling, no, na ginagamit na lang din niya. It's like parang, Ni Aimee, ni Aimee, si Oo Sara. naman. Kasi nararamdaman, OFW Hero, thank you. Thank you. Look the difference. Noynoy Yossi was the Yossi. weakness. BBM Singot is the weakness to TEP. And ito lang ito lang, Pam. Binanggit siya ni OFW Hero. Sa mga kababayan natin sa Cebu, natatandaan nyo to. Minsan sa isang campaign rally, presidential campaign to sa nung 2010 elections to, si Noynoy nakunan ng local media sa Cebu na nagyoyosi. Pinagpiestahan nyo. So? Ang ibig ko sabihin, kung yung isang kandidato pa lang sa pagkapamulo ay nakunan na naninigarilyo sa backstage, pinagpiestahan na ng media, bakit wala ganitong kainit at para pagpiestahan naman yung nakunan naman na substance at yung mga akusasyon naman ni Cathy Binag, ni Agent Morales at yung lumabas na video? Bayad nga, Marlon. Bayaran. Mga walang prinsipyo sa buhay. Mga diba? walang pinagkatandaan. Yung nagyoyosing kandidato, issue na sa inyo. Itong Pangulo na may nagsasabing nakita niya mismo na gumagamit ng illegal substance, baliwala sa mainstream media. Nakita niyo yung comparison ng pagkakaiba ng, garapalan ito. Sobra. $20 talaga. Totoo. Ay, siya rin pala mismo na, Sir Emil. Oo, yun. Mga bayad, Marlon, mga bayad. Ang mga pinapakain nila sa mga pamilya nila ay ang pera ng bansa. Tapos, alam nyo, nakakalungkot pa, Katete, kay Ebon. 2022 kayo ngayon nanonood sa amin. 824 pa lang nagla-likes. Paki-like naman. Kung ayaw nyo sa akin, kay Pamela, like lang po. Alvin Perez, maraming salamat.
Yan, Maraming maraming salamat. Paki-like naman po mga katete kay Edo. Yan, tama. Garapal talaga. Ganun Sobra. talaga kagarapal ang media ngayon Sobra. na, Sobra. ewan ko ba, what Sarap. happened to the likes? You know, ang pinakamatapang na mainstream. Kasi when you say mainstream, ito yung may mga established names na outlet eh. Mm. Yung mga pangalan nila ay nagsimula sa isang ABS-CBN, yung mga ganyan. Alam mo, isang pinakamatapang ngayon, ang Ted Filon. Oo. Shoutout po kay Boss Ted Filon and Rigoberto Bobby Tiglao. Yes, and syempre hindi mawawala dyan ang isang Lakay Deo Macalma. Deo Macalma, Oh. di ba? Na meron pa rin naman mga natitira na At syempre ang nirerespeto ko na nandyan pa rin sa loob na, boss, sana po makalaya ka ng isang senior USEC Cesar Chavez. Magaling yan eh. Kaya lang gusto ko makalaya ka na dyan, boss. At umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan. Bago pa bago pa yan malindol at masama ka sa mga, alam mo yun. Tama, meron pa isang veteran journalist na consistent sa pagiging may sub. Si Ka J. Sonsa. O yun, di ba, Di ba? Marlon? Yan Morning yung, po. what happened to the likes of Karen Davila na ngayon at di ba, dati nang nakuhanan sa isang parlor or salon, Marlon, na she was talking shit about then candidate BBM Totoo. na nagko-complain about the long line sa sortie and all. Eh ngayon, isa sa mga naiimbitahan sa palasyo ngayon sa mga events or fashion show. Di ba? What happened to the likes of Jessica Soho? Na una na sa kanyang speech sa Davao or sa Cebu Sa mga estudyante, o sa no? estudyante na ang Mga martial law ay estudyante, no? ganito pero hindi ka nagsasalita. Bernadette Sembrano, di ba? Mel Chanco. Ed Lingao. Yun, no? Tama, Di no? ba? Oo. May Mel salamat sa Chanco. pakulay. 5W Hero. Nasaan ang mga pangalan ninyo ngayon? Bayad na, binili na, sold na, rebranded na. Ano, you have become what? Reborn? You were reborn into this era? To what? To kiss us? Noli De Castro. Tama, oh. Noli De Noli Castro, na naging vice president naman. Alam mo ang kalakaran sa loob, alam mo rin dapat kung ano ang naging dumi sa loob. Na dapat ngayon nagbabalik ka sa media, ginagamit mo pa rin ang natitira mong buhay, natitira mong lakas, ang iyong boses na malakas pa rin naman sa maraming Pilipino, dapat ginagamit mo yan para magpahayag ka ng totoo. Mismo. Ma'am, mayroong Gigil TV niyo ako. program. May TV program si Congressman Marcoleta. Ah, Doon sa sinabi niya sa Net 25, siya mismo ang nagsasabi at nananawagan na dapat magpasailalim sa credible televised hair follicle durug test si PBBM. And tulad din ng sinabi natin, wag natin kalimutan nung una, may pasakali si Kong Dante Marcoleta na merong COMELEC officials na may sure account tumanggap, doon pinadala yung bayad, di ba? Mula sa Miro. Pero eventually, pinangalanan niya. At ito yun si COMELEC Chairman pinangalanan George niya Garcia. kasi lumabas. lumabas. Yung Ang taong point ko, pinariringgan ang point niya. ko, kung nasabi ito ni Congressman Marcoleta sa TV program nila sa Net 25, It's an Iglesia channel pala. Iglesia ni Cristo Oo, Channel yun. oo. Shoutout po sa mga taga-INC. Hello po sa mga Ano ba to? INC. Ano malay natin? Kung eventually magsasalita sa podium, sa plenaryo na mababang kapulungan ng Kongreso ang isang Congressman Marcoleta para gamitin niya ang personal privilege niya at immunity bilang mambabatas at sa privilege speech na yon ay siya mismo ang manawagan kay PBBM at ikayatin ang mga kasamahan sa Kongreso na sama-sama silang manawagan para magpasailalim na talaga si PBBM sa hair follicle durug test upang mabigyang tuldok na ang isyong ito patungkol sa akusasyon laban sa kanya. Hindi ba siya pipigilan? Sa tingin ko kay Kong Marcoleta, magpapapigil ba to? We'll see. Pero We'll kung see. alam mo, Marlon, And merong personal privilege, merong immunity ang isang Congressman Marcoleta. Ano ba naman? At ito rin dapat ang ginagawa na ngayon, ang gagawin dapat din ng mga DDS senators. naniniwala ka ba sa privilege na yan, mabibigyan ng hustisya at pagkakataon ng isang Senator SP President
Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez? Lahat ng senador at congressman, hindi sila kayang pigilan ng kahit sinong speaker at senate president, basta bigyan sila ng pagkakataon na magsalita sa plenaryo dahil karapatan nila ito at pribileyo na makapagtalumpati sa harap ng seal ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. So kahit may diskontento ang Senate President, kahit ayaw ng Speaker of the House, basta bigyan lamang ng pagkakataon ang mga congressman at senators, particular si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, na sila mismo ang manawagan sa hair follicle drug test, magandang pagkakataon ito at dito natin makikita kung paano naman ang magiging treatment ng Senate at Congress media kung i-cover ba nila ito, yung mga ganitong klaseng panawagan at iuulat ba nila ito sa bayan. They will not do that. They will not do that. We'll see. Kasi in fairness, nung si BP Sara naman ang nagsalita patungkol sa cash, cocaine, and champagne, in fairness merong mga mainstream media na nag-carry ng istorya ng ating ikalawang Pangulo. At tingin ko, kung ang isang senador at isang congressman naman ang magsasalita, siguro at umaasa ako na bibigyan ng pagkakataon ng mga editors nila ang kani-kanilang reporters na naka-assign sa Senado at Kongreso para pagbigyan silang iulat yung kino-cover nilang senador at congressman. Sana lang. It will not happen. Sorry, napaka-kontrabida ko, pero it will not happen because... Ako naman humihiling lang. Ako lang naman na isa lamang itong wish, isa lamang itong kahilingan, o sabihin na nating pangarap sa oras na sana mangyari yun. Dahil wala talaga makakatapos sa isyung ito kung hindi ang pagpapasailalim sa hair follicle drug test. Yun lang. Which again is not gonna happen. Yung hair follicle test na yan, it will not happen because they already know that it will result to a positive, result. Tapos, yung kay VP Sara, kineri ng mainstream media, I think lang sa assessment ko lang, kineri ng mainstream media because hindi siya sa isang official government body na ganap. It was because she was interviewed. I think it was even a Zoom interview. Zoom interview yun. So kaya talagang ikikerry yan. Pero sa tingin mo, ang isang Congressman Marcoleta ay makapagpahayag ng malaya sa kanyang privilege speech sa lower house. Ang pinaka-challenge dyan, he has that right, yes. He has that privilege. Pero ang in question dyan is, will he be allowed to use that privilege? That's the question. I don't think so. Ganyan din sa Senate, will Bato and Bongo be allowed to deliver their privilege speeches? I don't think so. Shout out kay Sir Rapa and Ma'am Ivy. Ay. Hello po. Nag-message Galit na galit ako, ma'am. Sorry, ha? Sorry, kasi nawala na po yung yung uric acid sa katawan ko caused by the steak na kinain natin last Wagyu time. beef. Sa House of Wagyu. To hell with the hashtag Voltes5, DJ RJ. Ayun. Ay, sa mga angels sa bahay naman nila, Sir Rapa, ang kape, ihanda na. Baka tanggalan kayo ng wifi dyan, hindi nyo kami mapanood. Pati sila nanonood. Nakakatuwa. Ay, sorry po, mainit ang ulo ko. Hinga malalim pa. Hindi, yung buko kasi parang nag-aano na naman eh. Nag-Lion King na naman eh. Yung pawakan mo, tumatayo yung buhok. Yung, ewan ko, magnet? Oo, may ganun eh. Ano iron? Oo, may, di ba meron talaga, hindi mo ba na yun? Alam ko sa planeta, static, di ba? Static. Yun lang. Hindi naman tumatayo pa. Yun. Hindi gumaganyan. I mean, ganyan kasi buo. Yan o. Yung buwagag na. Balik mo pa. Lion King. Para kasi Cindy Lauper. Minsan, buti hindi mo sinabi Cindy Lupus. Nawala tayo si Sir Rafa kasi storbo. Joke lang. Ang ganda ni Madam, sabi ni DW Lingayen. Hindi, nakakagalit kasi tapos yan yung mga gagawin ninyong pananakot na itong linggong ito, isasalang nyo yung impeachment process for VP Sara. Anong ginagawa nung Ali?
ikumpara nyo nga doon sa ginagawa o walang ginagawa nung nakaupo doon sa Disneyland. Totoo. Kasi Hello Kitty, nanggigigil ako dito sa ano. Alam mo ba si Hello Kitty, hindi pala siya pusa? Naniniwala ka ba doon? Si Hello Kitty, hindi Oo. pusa. Ano siya? Daga. Talaga? Sabi. Hindi ko alam Grabe kung naman tama yun. ba yun nabasa Saan ko. galing yun? Nabibiktima na rin ako ng ano ngayon. ng mga Usapang fake. ano yun usapang Lasing. pulburon. Ano ba to? Saka na tong PNP, no? Ngayon mo pa gustong ilayo, galit na ako sa issue. Hindi, yung PNP, bukas siguro, meron sila, papaigtingin daw nila Actually, yung kampanya Marlon, against illegal drugs. Itong si Mayor Baste, mapapansin mo, patapang ng patapang. Diba? Manawagan nga tayo dito kay Mayor Baste na i-up na niya ang game niya, lumayo siya sa isang local politics but then instead go to a higher position of national position dahil mas kailangan namin yung ganyang tapang na alam namin na ipagtatanggol ang mga Pilipino. Diba? Yep. Tapos hanap ka ng katandem mo, Mayor Baste. Wag na lang po ako dahil wala pa akong experience sa politics. Diba? Ano niya ngayon? Ano ang party niya ngayon? Hugpong ba siya? Alam ko, hugpong ng pagbabago at hindi malayo. Ba't hindi siya mag-PDP? Mag-PDP para meron siyang national party, no? Pero alam mo ba, Pam, sa kasaysayan ng Philippine politics, ang hugpong ng pagbabago lamang ang nakagawa ng history na isang regional party pero nag-endorso ng mga senador na kandidato, mga senatorial candidate at yung mga in-endorso nila, majority role. Nanalo. And kasama doon tingnan mo, ito, take note mga katete kay Ebon kasama sa in-endorso ni Inday Sara bilang tagapamahala ng hugpong ng pagbabago, ang magkapatid na Jinggoy at JB Ercito. Kasama silang nakiusap, kasama silang lumambing at nakisuyo na sana i-endorso sila ni VP Sara. Pero ngayon, ano ang ginawa ng isang Senator Jinggoy Estrada? Ipinahiya at ipinakulong ang isang agent Jonathan Morales, samantalang ito naman si Senator JB ay may mga konting banat na rin kay VP Sara. So talagang ganyan ba talaga ang politika? And I hope maliliwanagan yung magkapatid na Ercito Estrada. So, maraming salamat pakulay po na Nisela and Sundot Kalikot. Thank you sa pakulay. May mga mukhang sa paligid namin, mga military look. Napapalo si Pamela. Hello po, shout out sa mga kaibigan natin sa AFP at saka sa PNP. Para na rin kami si Miss Cathy Binag. Marami rin po kami kaibigan. Ano ang first defense mo kapag yung halimbawa nakita mo ang isang sarili mo sa sitwasyon na kompromiso ang iyong safety? Anong line of defense mo? Mahirap magsalita ngayon pa pero kailangan presence of mind ka. Yun lang yun. Presence of mind. Kung anong gagawin mo, mahirap. Pero kung... Ako alam ko anong gagawin ko. Yung tenga, tapos ngangawan ko, tatakbo yun. At saka pag talaga, Pam, pagka na-casing ka, detalye by detalye, wala mabubulaga at mabubulaga ka. Baka naman napadaan lang Pamela. Kasi naman nakatingin sila, kala mo. Paki-like po. Paki-like lang po. Ayun. So ang hugpong pala, isa sa nilalapitan para mataas ang mga kamay ng kandidato. At sila lang ang nagawa ng history ganyan. Hindi, lahat, Pam. Sa politika kasi, laging addition, hindi subtraction. So lahat ng pwede mong lapitan para makahikayat ka ng kampanya, ng boto, gagawin mo. Pero ang ginawang history ng hugpong ng pagbabago ni VP Sara ay umikot sila sa buong Pilipinas at nagkaroon ng sariling entablado. Para hiwalay hiwalay yung campaign ng hugpong ng pagbabago noon sa kampanya naman ng administration party na PDP Laban. So sa umaga, laging ang campaign rally ng hugpong ng pagbabago ay umaga. Samantalang ang PDP Laban ay hapon hanggang gabi. Kasi nocturnal lang chairman. Ang chairman PRRD. Yung PRRD. At ruling party sila. Ruling party sila pero being a regional party lang, ngayon ka lang nakakita na ito yung regional party na halos buong reyon sa buong Pilipinas ang maraming taga-suporta at tagahanga.
Kaya ngayon talagang maingat na sila na mag-profile ng kanilang mga susuportahang kandidato. Kasi Mismo. kilala na nila ang isang Bongo, kilala na nila ang isang Senator Bato, Marlon. Pero ang narinig nila mula sa isang VP Sara ay, give me the numbers, let me take a look at the numbers and let's see the numbers. Diba? Yan sa aspetong politika, ha? Oo. Sa aspetong darating na eleksyon. Ha? Mm-mm. Pero dapat tong administrasyong ito ay lalong mag-ingat at mag-isip-isip na. Mag-isip-isip na kayo dahil sa mga nakalipas na araw, bumabalik na at lumalabas na ang tapang ng isang VP Sara at hindi malayong pag ito na ang lumabas sa kalsada, di natin alam, baka tapos na boxing, mga kuya. May ate. nanalo na. May nanalo na. Yun lang yun. We'll see, di ba? Tingnan natin. Sana no, i-up nga ni Mayor Baste yung game niya of public service na hindi lang sa kasi somehow may napatunayan na ito sa sa Davao, Marlon. So if ika-copy paste lang din naman niya yung magandang nagawa na niya sa Davao at he banks on the profiles of the people surrounding him na matutulungan siya at magaguide siya, I think he will make it to a national position. Mismo, hindi malayong lumakas pa ang panawagan para tumakbo sa pagkasenador ang Mayor Baste Mm. at hindi rin malayong mapag-isipan ng mamayang Pilipino na kapag ka nasa Senado na ang isang Mayor Baste, tapos magdesisyon na rin ang isang Attorney Vic Rodriguez, pareho na silang nasa Senado. Tingnan natin kung ano ang magiging mukha ng mataas na kapulungan ng Kongreso ngayon para harapin ang kabulastugan ng kasalukuyang administrasyon. Alam mo, ito yung first time if ever maisip ng dalawang to na mag-tandem. No, ito yung tandem na mga bagong mukha, 'di ba? Yung bagong pwedeng pagkakatiwalaan at mga katiwa-tiwala. Kung merong tandem na Go at Bato, pwede ring magkaroon ng tandem na Vic at Baste. Oh, Baste Vic. Oh, Baste Vic. Yeah, Oh, good Baste governance yan. Good governance. Mamaya, mapipigot na naman siguro tayo nito mamaya yan. Malay nyo lang naman. Wala pa namang sinasabi. Kami ay humihiling lang din naman. Sa kumalay nyo, may election ba? Ba't naman wala? Wala, nagtatanong na. Wait, sa lubog na lumag kilay Hindi, mo. kasi kapag walang eleksyon, talo natin yun, Marlon. Talo natin Talo yan. natin yun. Kasi kapag walang eleksyon, ibig sabihin, mas sa status quo tayo kung sino ang nandyan, sila pa rin. Eto, ano lang naman ha, baka mamaya sabihin to, paano ko revolutionary government? Huwag kang ganyan. Doon tayo lagi sa Wala, mapayapa. namugulit na ako. Pamela, namugulit na ako. Hindi naman bomb joke yun, hindi naman siguro bawal yun. Yung mga Bawal ganong yun. klaseng biro ha. Bakit? Kung pinag-uusapan niyo Go and Bato must go. Huwag naman. Uy, Attorney Glenchong. Kamusta na nga si Attorney Glenchong? No? Si Kuya Glenchong. Kamusta na yung kamusta na yung, kayang-kaya naman niya yun, yung disbarment case niya. Kasi malayong malaya at talaga naman panggigipit yun. Hindi katulad to ng disbarment case na inabot ni Mang Larry Gadon, na talaga naman. Disbar na talaga. Talaga naman. Pero, Disbar yun. di ba ang sinasabi nung mama, the title secretary is sweeter than the title lawyer. Mali yun, no? Mali. Lama. Lawyer kasi lifetime yan. Correct. Yung secretary by term yan. Co-terminus ka pa. Tapos, ang posisyon mo, gawa-gawa lang. Di ba? Wala ka namang say tapos, kundi... Nakakailang buwan ka na ba? Ha? Napababa mo ba yung presyo ng ng bilihin? Gasolina, kuryente, tubig? Ha? Or pinakamaganda siguro ang pababain mo? Sabay-sabay na kayo bumaba ng presidente mo. Pababain mo muna yung amats ng amo mo. Yun lang yun. Gigil kami sa'yo. Ang tao Ayan, ko no, hindi tama. naging Sabi ni Mel Nax, kailangan ng new faces in the Senate. True. Yeah, revamp the Senate and Overhaul. and Senate and Congress. Come on, guys. Bring back the prestige of these agencies na magre-representa talaga sa tao. Someone you will elect because you share the same core values of that person you elected. Bring back the glory. Diba? Senate. Diba? Ganun lang yun. Baste-Vic tayo. Baste-Vic. Baste-Vic. Baste-Vic, good governance. Baste-Vic, good governance. Escudero, ano yun?
Ito namang si Cheese na mainit ding... Escudero Panelo. May nakita ako. Ito, tatay si ba yun? Senator Cheese daw yun. Oh. Passion, magaling sila manamit eh. Yak. Si Trip nila Cheese yun eh. Escudero Passion na statement nila yun eh. na pinupulaan ngayon dahil sa statement niya about holidays na ibinabalik sa kanya na sino ba mapag-Fashion Week? Sino ba ang mapag-Europe Fashion Week? Europe ba? Europe Fashion Week o Paris? Paris eh. Something Paris eh. Cheese. Senator Quezon, wag patola eh. Nung ordinary senator ka, hindi ka naman nagpapatol eh. Wag agad kakagat sa tanong ng media. Ang bigat Isip-isip kasi ng kilay niya, kaya lagi siyang din. nakaganyan. Nakakabigat ba yung tayo ng kilay? O baka yung hikaw ka. O kailan tumanda sa kalagkaedad eh. Ang dami naman niyang Nakalagikaw. ang dami naman niyang nagawang maganda sa Senate ngayon, Marlon. Ang Senate bagong pintura, yung garden bagong ayos. Siya ba nagpagawa no? Oo, ang parking ngayon maliwanag na, Marlon. Talaga. Sobrang linaw na kasi Hindi pa pinapalitan ako niya yung mga Hindi bombilya. ko pa nakakakwentuhan yung ibang mga kaibigan natin sa Senado eh. Kasi lagi nilang kinukumpara. Kaya lang, Kung sino yung SP na, lalo ngayong Pasko, kung sino yung pinaka-generous, sino yung, saka yung mga binibigay na mga benepisyo nila. And shout out sa lahat ng Senate employees. Hello po. na nanonood Uh, at naka-earbuds kasi ayaw nilang marinig na pinanonood nyo kami. Uy, merong bang unit doon talagang open yung ano? Ay, Team Osaa! Hello po! Sino nga yung yung... Yung lagi nandun sa harap yung nung binibideo ko si si JM sa niya. Ano yan? Tapos yung nanghina ako. Osa. Yung parang Hello team po. leader nila yun eh. Oo. Ayun ho, so please, lagi po nating tatandaan na ang ating laban ay hindi lang laban na pangsarili, kundi laban para sa ating bansa at sa mas nakararami. Lagi tayong pumanig sa ano ang katotohanan at ano ang mabuti. Nanatili ho tayong may sug. Yes. Kasi nasa peligro na ho ang kinabukasan ng ating bayan. Nasa panganib na ang kinabukasan ng ating mga anak at apo. At sana magkaroon ng isang tunay na pagbabago na para maputol na yung mga ganitong klaseng kapabayaan mula sa mga namumuno sa ating pamahalaan. And this week is going to be very critical for VP Sara. Ipagdasal po natin siya. And even kay Tatay Digong, Yeah. kasi merong mga testigo na silang kinukuha, binabayaran, tinatakot para lamang magsinungaling sa nalalapit na pagdinig laban kay Tatay Digong. Ganon din kay VP Sara. Yun lang po. Ganun. Ano yan? Sabi ni May Perez, no to Attorney Vic. Ba't ka nandito? Gigil mo ko. Di good luck. Huwag pansinin yan pa. May Perez, dumugin nyo ngayon si May Perez sa page niya or sa account niya. Tsaka nyo i-block. Ayun po, so mahaba na to, Marlon. Maraming salamat po sa nakitambay sa atin na 2,300,000. na mali na yung reading. Salamat. Ipantay po natin ang like sa ating live views para po mailabas na natin ang video ni Marlon na sumasayaw. Si Pamela, lunis, pagtigil ka. Naging witch. Ako si Marlon. Ako po si Pam, narito po tayo sa third floor studio na Mind your own opinion. Don't forget the LSS. Yung like, share, and subscribe. Please po, paki-like pa po. And syempre yung DSA na. Don't skip ads. Maraming salamat po. Thank you. Isang Mag-ingat po magandang lahat. Lunes sa inyo. Bye! Mag-ingat po lahat. And thank you, Lord. Thank you. Ako na po. Thank you, Lord. Haba. Sarap. Thank you tayo.